Inayos ni Elena ang tumakas na hibla ng kanyang buhok at pinasadahan ng tingin ang buong klase. Ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay nakayuko sa kanilang pagsusulit sa matematika at namamayani sa silid ang isang espesyal na katahimikan na sa paaralan lang mararanasan tahimik, ngunit puno ng tensyon, binabasag lamang ng kaluskos ng lapis sa papel. Bea, huwag tumingin sa papel ng katabi, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Ang maliit na pasaway ay namula at muling yumuko sa kanyang papel. Ang mga bata ay dapat matutong maging tapat habang bata pa. Pero ikaw, tapat ka ba sa asawa mo? May kumurot sa kanyang dibdib. Wala sa loob na hinaplos ni Elena ang lihim na bulsa sa kanyang bag, kung saan nakatago ang kanyang ATM card. Ang mismong card na hindi alam ni Paulo o ng kanyang ina. Isang manipis na piraso ng plastik ang kanyang personal na emergency exit. Bagaman pilit niyang iwinawaksi sa isip kung bakit kailangan niya ng lagusan palabas. Noon, 7 taon na ang nakararaan. Dumating sa buhay niya si Paulo. Maalalahanin. Mapag-aruga. Laging may dalang bulaklak tuwing Biyernes. Hindi niya inisip noon na darating ang araw na magtatago siya ng pera mula sa sariling asawa. At ang dating lambing ay mapapalitan ng malamig na pagsusuri ng mga resibo at iritableng tanong sa bawat sentimong nagastos. Pinutol ng bell ang kanyang pagmumuni-muni. Ang silid ay agad na puno ng ingay. Kaluskos ng papel, hila ng mga upuan, at boses ng mga bata. Sa susunod na leksyon, tatalakayin natin ang mga karaniwang pagkakamali, sabi ni Elena habang kinokolekta ang mga papel. Dito sa paaralan, alam ni Elena kung sino siya. Isang kagalang-galang at mahusay na guro. Sa bahay, ang kumpiyansang ito ay naglalaho na parang hamog sa umaga. Paglabas ng paaralan sa maalinsangang hangin ng hapon, tiningnan ni Elena ang kanyang telepono. 2 missed call mula kay Paolo at 1 mula kay Aling Gracia. Kumabog ang kanyang sikmura sa pamilyar na kaba. Tinawagan niya ang asawa. Hello. Ang boses nito ay matigas at iritado. Hello? Kakatapos ko lang ng klase, mahinang sabi ni Elena. Tumawag si nanay. Halos walang laman ang ref. Bakit hindi ka namili kahapon gaya ng sabi ko? Umulan ng malakas at bumaha. Sagot niya. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa telepono. Namimili naman siya ng maayos. Para kay Aling Gracia. Ang halos walang laman ay anumang hindi umaapaw sa dami. Nabili ko na lahat ng nasa listahan natin. Paolo, ngayong buwan ay gipit na tayo. Huwag mong simulan. Putol nito. Tumawag din sa'yo si nanay. Tawagan mo siya. Naputol ang linya kasabay ng mga tutut. Dati, hindi ibinababa ni Paulo ang telepono nang walang I love you. Dati, sinasalubong siya nito pagka-uwi na may dalang pasalubong, hindi mga reklamo. Sinalubong siya ni Aling Gracia sa pintuan ng kanilang apartment. Tila inaabangan talaga ang sandaling iyon. Nangamoy mula sa biyanan, ang matapang na amoy ng makalumang pabango. Amoy na natutunan ni Elena na iugnay sa gulo. Sa wakas, sabi nito, sa halip na bumati. Iyan na naman ang suot mong blusa. Iyan din ang suot mo noong nakaraan. Magandang hapon po, Aling Gracia. Pumasok si Elena sa apartment. Iilan lang po ang blusa ko pang trabaho. Alam niyo naman po yun. Kaya nga, dugtong ng matanda, habang sinusundan siya sa kusina. Maaari ka namang magmukhang presentable. Kung ginagastos mo ng tama ang pera. Ibinaba ni Elena ang bag at nagsimulang ilabas ang mga pinamili. Amoy dishwashing liquid sa kusina. Laging inuulit hugasan ni Aling Gracia ang mga pinggan na hinugasan na ni Elena. Naghahanap ng mantsa na wala naman doon. Umupo ang biyenan sa kabisera, tila isang reyna, at nagpatuloy. Sabi ni Paulo. Ubus na raw ang budget sa pagkain. Saan napunta? Kung mamarapatin kong magtanong. Tumaas po ang presyo ng bilihin. Aling Gracia. At saka gusto ni Paulo ng magandang klase ng karne. At hindi iyon mura. Mga palusot. Putol ng biyenan. Kulang lang sa diskarte sa bahay. Bigla itong tumahimik.
Paglingon ni Elena, nakita niyang hawak ni Aling Gracia ang kanyang pitaka na aksidenteng nahulog mula sa bag. Ano ito? Inilabas ng biyenan ang card na nakatago sa lihim na bulsa, ang secret card. Nanlamig ang mga daliri ni Elena. Inilahad niya ang kanyang kamay. Payroll card ko lang po yan. Akin na po. Pero iniwas ni Aling Gracia ang card. Sinusuri itong mabuti tila isang arkeologo na nakatagpo ng ginto. Payroll? At bakit hindi ko ito nakita noon? Iba ang ipinakita ni Paolo sa akin. Naramdaman ni Elena na tila umikot ang silid. 4 na taon ng pag-iingat. 4 na taon ng maliit na sulok ng kalayaan. At lahat ay gumuho dahil sa isang aksidente. Luma na yan. Nakalimutan kong itapon. Pagsisinungaling niya. Nanliit ang mga mata ni Aling Gracia. Huwag mo akong gawing tanga. Mariin nitong sabi. Bago ang card. Hanggang 2028 pa ang expiry. Magkano ang tinatago mong pera sa amin? Huminga ng malalim si Elena. Inayos niya ang kanyang tindig. Aling Gracia. Personal na card ko yan. Nagtatabi ako ng maliit na bahagi ng sweldo ko para sa emergency. At gusto ko nang ibalik niyo yan. Madramang inilagay ng biyenan ang kamay sa dibdib. Para sa emergency? Mula kanino? Sa sarili mong asawa? Sa pamilya? Nanginginig ang boses nito sa galit. Ang pagkakaroon ng hiwalay na account ay parang pagtataksil na rin. Tandaan mo yan, hindi umatras si Elena. Nagtatrabaho ako. Ang malaking bahagi ng sweldo ko ay binibigay ko sa pamilya. Pero ang maliit na bahagi, wala ba akong karapatan? Karapatan sa ano? Putol ni Aling Gracia. Ilang taon kang nagbibigay ng tira-tira, habang ang iba ay tinatago mo. Hindi alam ni Paolo kung anong klaseng ahas ang inaalagaan niya. Ang tawag doon ay respeto sa sarili. Mahinang sagot ni Elena, nagulat din sa sariling tapang. Tumayo si Aling Gracia. Nagmamalaki sa kanyang galit. Ganoon ba? Tingnan natin kung anong sasabihin ni Paolo. Kukunin ko ang card. Hindi. Sa unang pagkakataon, halos isigaw ni Elena ang salitang iyon. Ibalik niyo yan. Akin yan. Nangangahas kang sigawan ako? Sa pamamahay ko? Bahay ito ni Paolo at ako. Sagot ni Elena, habang kumakalabog ang dibdib. Isinilid ni Aling Gracia ang card sa bulsa ng kanyang duster. Ang asawa mo ang magdedesisyon. Kung kaninong bahay ito, at kaninong card yan. Mamayang gabi, hinihintay ko kayo sa hapunan. Doon natin pag-uusapan lahat. Nang bumagsak ang pinto, dahan-dahang napaupo si Elena sa silya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Joint account. Pagsuri ng resibo. Tanong sa bawat pinamili. Noong una, akala niya'y pag-aalaga. Kalaunan ay naging rehas na pahigpit ng pahigpit. At ngayon lang niya tunay na naramdaman ang bigat ng hindi nakikitang kadena. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na makakausap niya sa ganitong oras. Sheila, hello, kailangan nating mag-usap. Parang may bagyong darating. Makalipas ang 1 oras, nakaupo na si Elena sa isang coffee shop malayo sa kanilang lugar. Pinili niya ito para walang makakita sa kanyang kakilala ni Paolo o ng ina nito. Agad napansin ni Sheila na may kulot na buhok at malalaking hikaw ang kanyang kalagayan. Oh, spill! Marahas nitong iniusog ang tasa ng kape. Kita ko sa mukha mo. May ginawa na naman ang asawa mo? Oh, yung nanay niyang pakialamera? Umiling si Elena. Mas malala, nakita ni Aling Gracia ang card ko. Napapito si Sheila. Yung ipon mo para sa emergency? Tumango si Elena at yumuko. Kinuha niya. Sabi niya pupunta siya mamaya sa bahay at pag-uusapan namin ni Paolo. Isipin mo, ikinumpara niya ang hiwalay na account sa pambababae. Suminghal si Sheila. Siyempre, classic na yan. Parang pag-aari kanila na may lifetime warranty. Diretsuhin mo nga ako. Seryoso nitong sabi. Magkano na ang laman? Halos 180,000 pesos. Mahinang sagot ni Elena. 4 na taon kong inipon
paunti-unti, at hinayaan mong kunin niya? Bulalas ni Sheila. Sa perang yan, pwede kang umupa ng kondo ng 6 na buwan. Magsimula ng bagong buhay. Alam ko, pero wala akong nagawa. Sasabihin din naman niya kay Paulo. Tinaasan siya ng kilay ni Sheila. Elena, ang asawa mo ay nakikinig lang sa nanay niya. 4 na taon ko nang pinapanood. Kung paano ka nagiging anino, mula sa pagiging tao. Lahat binibigay mo. Oras, lakas, pera, tapos kapalit, ay check ng resibo, at sermon, napangiti ng mapait si Elena. Gusto ko lang ng payapa sa pamilya. Hindi, lumapit si Sheila. Takot ka lang aminin na ang kasal mo ay isang kulungan. Alam mo ba ang tunay na halaga ng kalayaan? Minsan takot sa hindi sigurado. Minsan kalungkutan. Pero sulit ang kalayaan. Ang card mo ay hindi lang pera. Yun ang kakayahan mong pumili. Anong gagawin mo? Tinitigan ni Elena ang kaibigan sa mata. Hindi ko alam. Pero hindi ko ibibigay sa kanila ang perang yun. Hindi ko na kaya. Nagulat si Sheila. Wow, akala ko, gaya ng dati, magpaparaya ka, hihingi ng tawad at mabubuhay kasama ng mga kadena mo. Nagulat din si Elena sa sariling desisyon. Minsan, nagiging visible ang kadena at hindi mo na pwedeng ipagkibit-balikat na lang. Tawagan mo ako mamaya pagkatapos. Tandaan mo, ang card na, yan ang insurance mo. Huwag mong ibigay, kahit anong sabihin nila. Ang kalayaan ay may presyo. Pagdating ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay nagdilim. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Elena. Sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan sa apartment. Binibilang ng orasan sa dingding ang mga minuto bago ang paghuhukom. Katatapos lang niyang magluto ng hapunan. Nang marinig niya ang susi sa pinto, dumating si Paulo. At padabog na isinara ang pinto. Napapitlag si Elena habang naglalagay ng plato. Gwapo pa rin si Paulo. Minsan, sa mga bihirang sandali, nakikita ni Elena ang Paulo na minahal niya noon, pero padalang ng padalang. Ang mga sandaling iyon, tumawag si nanay. Bungad nito nang hindi man lang bumabati habang papasok sa kusina. Nagkwento siya ng interesting na istorya tungkol sa mga tinatagong card na nakalimutang banggitin ng asawa ko. Pinunasan ni Elena ang kamay sa apron. Paolo, pag-usapan natin ng mahinahon. Anong pag-uusapan? Hinampas ni Paulo ang mesa ng malakas kaya tumalon ang mga tasa. 4 na taon. 4 na taon kang nagnanakaw ng pera sa pamilya. Hindi ako nagnanakaw. Pilit na pinalumanay ni Elena ang boses. Bahagi yun ng sweldo ko. Napakaliit lang. Nagtatabi lang ako para saan? O naghahanda kang layasan ang masamang asawa mo? Puno ng sarkasmo ang boses nito. Tama si nanay. Ipon na tinatago sa pamilya? Parang pagtataksil yan. Hindi ito pagtataksil. Matigas na sabi ni Elena. Ito ang safety net ko. Mapang-uyam na tumawa si Paulo. Anong safety net? Ibig sabihin, buwan-buwan akong nagre-report kung saan napupunta ang pera, tapos ikaw? At ako kailangang mag-report sa bawat piraso ng tinapay. Halos isigaw na ni Elena. Sa bawat pamasahe sa jeep, humakbang si Paulo palapit. At napaurong si Elena. Tanging ang mesa, na may natapong tsaa ang nasa pagitan nila. Pamilya tayo. Gigil na sabi nito. Sa pamilya, lahat ay common, at kung nagtatago ka, ibig sabihin, may ginagawa kang masama. Patuloy siyang lumapit hanggang sa mapasandal si Elena sa refrigerator. Pupunta si nanay bukas, para sa hapunan. Mapanganib ang pagkamakahinahon sa boses ni Paulo. At aayusin natin minsan, at magpakailanman ang issue sa card mo. Ibibigay mo yan, at sasabihin ang PIN code. O kaya, hindi niya tinapos. Pero nag-iwan ito ng banta sa hangin. O kaya ano? Tanong ni Elena. Nakatingin sa mata niya. At, palalayasin mo ako? Paparusahan? Pagbabawalan makipagkita sa kuya ko gaya noong huli? Biglang tumalikod si Paulo. Halatang hindi inaasahan ang sagot. Tama na ang drama.
Bukas natin aayusin. Lumabas siya ng kusina at iniwan si Elena. Bumagsak ang pinto ng kwarto. Tapos, narinig ang lock. Nagkulong siya. Hinihiwalay ang sarili. Dahan-dahang napaupo si Elena. Nanginginig ang tuhod. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang tensyon. Ang kontrol sa bawat galaw niya, ang bawat tiktak ng orasan, ay tila pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Tinatabunan ang ingay ng Maynila. Bukas darating ang biyenan. At aayusin ang tungkol sa card. Alam ni Elena na hindi ito usapan kundi paglilitis, kung saan siya ang nag-iisang akusado at may hatol na. Pero may gumalaw sa kanyang kalooban, isang determinasyon na wala noon. Kinuha niya ang telepono at hinanap ang numero ng kapatid. Baka panahon na para kumilos. Sumagot si Kuya Bong pagkatapos ng ika-4 na ring. Hello, bunso. Ang kalmado at barako niyang boses ay parang normal lang ang lahat. Inilapat ni Elena ang noo sa malamig na salamin ng bintana. Ang ulan ay ginawang malabo ang tanawin sa labas. Ako. Garalgal ang boses niya. Huminga siya ng malalim. Okay lang. Gusto ko lang malaman kung kamusta kayo ni na Ana. Matagal na tayong hindi nagkikita. Humaba ang katahimikan. Laging nararamdaman ng kuya niya kung may mali. Elena, mahinang sabi ni Kuya Bong. Anong nangyayari? Hindi ka tatawag ng 11:00 ng gabi para lang mangamusta. Anong problema? Bumukas Sara ang pinto ng kwarto sa hallway. Napapitlag si Elena at binulungan ang sagot. Hindi ako makakapagsalita ngayon. Si Paulo. Tumigil siya. Pwede ba tayong magkita? Oo naman. Pumunta kayo rito sa weekend ni Paulo. Wala siya. Mabilis na sabi ni Elena. Ako lang. Tumahimik sa kabilang linya. Tapos maingat na nagtanong si Kuya Bong. Sinasaktan ka ba niya? Hindi. Masyadong mabilis ang sagot ni Elena. Kailangan ko lang kayong makausap. Ako lang. Pupunta ako sa Sabado. Sige. Magluluto si Ana ng paborito mong bukopye. At magwawala sa tuwa ang pamangkin mo pag nalaman niyang darating si tita. Papalapit ang mga yabag ni Paolo sa kusina. Nagpaalam agad si Elena. Pupunta ako. Salamat. Ingat, agad niyang tinago ang cellphone sa bulsa. Bago pa man lumitaw ang asawa sa pinto, ang mukha nito ay halong inis at hinala. Sinong kausap mo? Tanong nito habang binubuksan ang ref. Si Kuya Bong. Tapat na sagot ni Elena. Walang saysay magsinungaling. Makikita rin naman ni Paolo sa call log kung titingnan nito. Matagal na kaming hindi nagkakausap. Gusto ko silang bisitahin sa weekend. Dahan-dahang isinara ni Paulo ang ref nang walang kinukuha. Sa gitna ng iskandalo tungkol sa tinatago mong pera, naisipan mong tumakas papunta sa kuya mo? Mapanganib ang pagiging kalmado ng boses niya. Napaka-convenient. Naramdaman ni Elena na tumigas ang kanyang panga. Hindi ako tumatakas. Gusto ko lang bisitahin ang kapatid ko. Mula nang pagbawalan mo akong pumunta sa kanila, nang hindi ka kasama, halos kalahating taon ko na silang hindi nakikita. Sumimangot si Paulo, tila sumakit ang ngipin. Walang nagbabawal sa'yo. Gusto ko lang na magkasama tayo lagi. Naalala ni Elena ang away, noong huli siyang pumunta ng mag-isa. Sumigaw si Paulo na ang asawa niya ay hindi dapat kung saan-saan nagpupunta nang walang kasama. At gatong naman si Aling Gracia, na ang matinong asawa ay laging nagpapaalam sa mister. Ngayong Sabado, pupunta ako sa kanila. Matatag na sabi ni Elena. Mag-isa. Humakbang si Paulo at tumayo sa harap niya. Ginagamit ang tangkad para manindak. Amoy toothpaste siya at alak. Malamang uminom ito ng brandy para kumalma. Wala kang pupuntahan. Hanggat hindi natin naaayos ang card mo, gigil na bulong nito. Sinabi ko na. Bukas, pag-uusapan natin ito ni nanay. Ano bang kinalaman ng nanay mo dito? Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng galit. Pamilya natin to. Ikaw. At ako. Bakit kasali si Aling Gracia? Nagdilim ang mukha ni Paulo. Saglit na may dumaan na pag-aalinlangan sa mata niya. Nag-aalala lang si nanay sa atin. Gusto niya kung anong makakabuti. Makakabuti para kanino? Tanong ni Elena. Sa akin?
Sa iyo? O sa sarili niya? Huwag mo akong simulan. Bulyaw ni Paulo. At lumabas ng kusina. Naiwan si Elena. Ang ilaw ng poste sa kalye ay tumatagos sa bintanang basa ng ulan. Pakiramdam niya ay may nagbabago sa loob niya, parang tubig sa takure na kumukulo, at ang mga unang bula ay umaakyat na. Ang sumunod na araw sa paaralan ay napakabagal. Panay ang tingin ni Elena sa orasan. Kinakabahan sa mangyayari sa gabi. Ang mga bata, na sensitibo sa mood ng guro, ay tahimik. Ma'am Elena, okay lang po kayo? Tanong ng maliit na si Bea. Pagkatapos ng klase, pilit nang ngumiti si Elena. Oo naman. Anak. Medyo pagod lang. Sa huling break sa faculty room, nilapitan siya ni Ma'am Santos, ang principal na may matatalinong mata. Elena, ang putla mo ngayon. May problema ba? Mga problema lang po sa bahay. Wala naman pong seryoso. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa tasa ng kape. Umiling si Ma'am Santos. Alam mo, minsan nagkaroon din ako ng mga problema sa bahay. 15 years akong nagtiis. Tapos lumabas ako ng pinto at parang ipinanganak ulit. Binabaan niya ang boses. Kung may mangyari man, tumawag ka. Alam mo namang may extra susi ako ng staff housing. Nagulat si Elena. Halata ba ang sitwasyon niya? Salamat po. Pero okay lang po talaga ako. Sabi mo ngumiti si Ma'am Santos. Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Pauwi, dumaan si Elena sa bangko. Nakita niya ang mahabang pila. Gusto na sana niyang umatras. Pero may pumigil sa kanya. Pumila siya at nag-isip. Wala na sa kanya ang card. Nasa kay Aling Gracia na. Pero nasa account pa ang pera. Kung alam niya ang account number na nakasulat sa maliit na notebook sa kanyang wallet, pwede niyang ipablock. Nakikinig ang teller kay Elena. Pwede naming i-block ang card at magpadala ng bago, sabi nito. Pero kailangan ng valid ID. At sagutin ang security question. Naghalungkat si Elena sa alaala. 4 na taon na ang nakararaan. Binuksan niya ang account na ito. Matapos ang isang matinding away, kung saan pinabaliktad ni Paolo ang mga bulsa niya para hanapin ang resibo ng biniling panyo. Anong security answer ang pinili niya? Kalayaan. Biglang sabi ni Elena. Nag-type ang teller. Tama po. Ibablock na namin. Makukuha ang bagong card after 1 week. Yung pera po, kabadong tanong ni Elena. Nasa account pa rin po. Safe. Walang makakagalaw nun kundi kayo. Nag-isip si Elena. Kung withdrawin niya, delikadong magdala ng cash. Kung iiwan sa account, hindi niya magagamit ng 1 linggo. Pero kahit subukan ni Aling Gracia o Paulo na gamitin ang card, wala silang makukuha. Iwan na lang po muna. Paki-block na lang po, please. Paglabas ng bangko, pakiramdam ni Elena ay nakahakbang na siya, ang unang tunay na hakbang sa kalayaan. Sinalubong siya ni Sheila sa labas ng coffee shop. Naiinip na naghihintay sa ilalim ng payong. Sa wakas! Sigaw nito. Kanina pa kita tinatawagan. Sorry. Nasa bangko ako. Naka-silent. Sabi ni Elena. Sa bangko? Nanliit ang mata ni Sheila. Pinablock ko ang card. Hindi napigilan ni Elena ang ngumiti. Kahit anong gawin ni Aling Gracia, wala siyang makukuha. Pumalakpak si Sheila. Yan ang girl! Finally! Tapos sumeryoso siya. Pero magwawala sila pag nalaman nila. Ngayong gabi, yung family meeting, di ba? Oo. Tumango si Elena. Naninikip ang lalamunan. Sigurado kang uuwi ka? Tanong ni Sheila. Enda alam ang tapal. Musamplamang tubala. Pwede kang matulog sa akin. Tapos bukas diretso ka na sa kuya mo. Hindi. Matatag na sabi ni Elena. Pagod na akong tumakbo. Pagod na akong matakot. Panahon na para harapin ang totoo. At harapin din nila. Niyakap siya ng mahigpit ni Sheila. Tawag ka kapag nagkagulo. Susugod ako. At huwag mong ibibigay ang pin. Kahit anong pilit nila. Sa hallway ng apartment, narinig ni Elena ang mga boses sa kusina. Nag-uusap na sina Paulo at Aling Gracia. Tumigil siya para makinig. Paulo,
Napag-usapan na natin ito. Mapilit at mapang-uto ang boses ng biyenan. Dapat alam ng babae ang lugar niya. Ang tatay mo, hindi ako kailanman pinahawakan ng pera. Istrikto si tatay. May halong takot at respeto ang boses ni Paulo. At tama ang ginawa niya. Hindi dapat binibigyan ng laya ang babae, nasisira ang ulo. Sinasabi ko sa'yo bilang nanay mo. Tumigil sandali si Aling Gracia. Hawakan mo sa leeg ang asawa mo. Kung hindi aabusuhin ka niyan. Ngayon, nagtago ng card. Bukas ano na? Lalaki naman? Nagngit-ngit ang ngipin ni Elena. Ganun na lang sila mag-usap tungkol sa kanya. Parang pasaway na bata o hayop na walang isip. Kakausapin ko siya. Buntong hininga ni Paulo. Pero matigas ang ulo niya sa card na yan. Diretsuhin mo. Tumigas ang boses ni Aling Gracia. Ibibigay ang card sa pamilya o lumayas siya. Huwag mong pairalin ang demokrasya dito. Umatras si Elena sa pinto. Nag-iinit ang pisngi. Ganoon pala, may desisyon na ang family council. Wala silang balak pakinggan siya. Huminga siya ng malalim at padabog na isinara ang pinto. Kunwari ay kararating lang. Elena, ikaw ba yan? Tanong ni Paulo. Oo. Nandito na ako. Sagot niya. Pinipilit na maging normal ang boses. Pagpasok sa kusina, nakaupo si Aling Gracia. Tuwid na tuwid ang likod. Nasa harap niya ang card. Tila ebidensya ng krimen. Sa wakas, umismid ang biyenan. Kanina ka pa namin hinihintay. Nakatayo si Paulo sa bintana. Tensyonado pero kunwari kalmado. Maupo ka, Elena. Tinuro ni Aling Gracia ang silya. Parang siya ang may-ari ng bahay. Dahan-dahang umupo si Elena. Ngayon, dapat nating solusyonan ang isyu ng lihim mong card. Simula ng biyenan, tinatapik ang mesa, gamit ang kuko. Buong araw ko itong inisip. At nagpa siya akong maging mabait. Kinuha niya ang card at inabot kay Elena. Heto, binabalik ko sa'yo. Pero dapat mong ibigay ang lahat ng laman sa pamilya. Sabihin mo ang PIN code. Withdrawin ni Paulo ang pera. At tapos na ang usapan. Tinitigan ni Elena ang card. Buong araw niyang inisip ang sasabihin. Hindi ko pwedeng sabihin ang PIN code. Anong ibig mong sabihing hindi pwede? Napakurap si Aling Gracia. Galing ako sa bangko. At pinablock ko na ang card. Kalmadong sabi ni Elena. Magpapadala sila ng bago after 1 week. Sa akin lang. Bumigat ang katahimikan. Rinig ni Elena ang patak ng ulan sa labas at ang tulo ng gripo sa lababo. Tumalikod si Paulo. Nanigas ang balikat niya. Ano? Halos mabulunan si Aling Gracia sa galit. Talagang sinasadya mo? Sa likod namin? Pera ko yon. Tumingin si Elena sa asawa. Maliit na bahagi ng pinagtrabahuhan ko ng 4 na taon. Hindi ako uminom, nagsugal, o bumili ng luho. Gusto ko lang magkaroon ng sarili ko. Kaunting kalayaan. Anong kalayaan? Tumaas ang boses ni Aling Gracia. Kumalansing ang platito nang hampasin niya ang mesa. May asawa ka na. Anong kalayaan mula sa sarili mong asawa? Humarap na si Paulo. Maputla ang mukha. Nanginginig ang mga kamay na nakakuyom. Magkano ang laman? Tanong niya. Garalgal ang boses. Magkano lahat? Hindi umiwas ng tingin si Elena. Halos 180,000. Napasinghap si Aling Gracia. Namumuhay tayo ng gipit. Binibilang ang bawat sentimo. Tapos siya nanay. Tumahimik ka. Biglang sabi ni Paulo. Lumabas ang ugat sa leeg niya. Walang namumuhay ng gipit sa atin. Nagulat si Elena. Ngayon lang sumagot si Paolo sa ina niya. Natigilan si Aling Gracia. Pinablock mo ang card. Humakbang si Paulo. Pero wala yang binabago. Pag nakuha mo ang bago, ibibigay mo sa akin kasama ang PIN code. At kung hindi, ano? Tumayo si Elena. Kumakabog ang puso, pero nararamdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Parang kumukulong tubig na sumingaw na. Kung hindi, mag-impake ka at lumayas. Dahan-dahan ngunit mariing sabi ni Paulo, hindi ako papayag sa pagsisinungaling at katrayduran sa bahay ko.
Tama yan, Paolo. Gatong ni Aling Gracia. Tama na ang paawa. Kusina. Tahimik na tahimik. Family ultimatum? Mahinang tanong ni Elena. Dahil sa card? Dahil sa perang pinaghirapan ko? Gusto mo ba talaga to, Paolo? O inuulit mo lang ang sinabi niyang sabihin mo? Napapitlag si Paolo tila sinampal. Namula ang mukha niya. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa nanay ko. Sigaw niya. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa nanay ko, panggagaya ni Elena. Laging yan na lang. Paolo, sino ba ang mas mahalaga sa'yo? Asawa o nanay? Kahit minsan sa buhay mo, pumili ka naman. Ang kapal ng mukha mong magtanong ng ganyan, tili ni Aling Gracia. Huminga ng malalim si Paolo. Naging yelo ang boses niya. Nakapili na ako. Bukas, pag nakuha mo ang bagong card, ibibigay mo ang PIN. O kaya, tumigil siya. O kaya wala na tayong dapat pag-usapan. Tinitigan ni Elena ang asawa. May napatid sa loob niya. Ang huling hibla ng pag-asa na baka nandoon pa ang dating Paolo. Mabuti, sabi ni Aling Gracia. Pumalakpak pa. Bukas, aayusin natin lahat. Pupunta ako rito sa hapunan. Sana magluto ka ng matino. Tumingin siya kay Elena nang mapanghusga. At tandaan mo, card sa pamilya o. O ano? Akputol ni Elena. O hiwalayan? Dahil sa pera? O layas sa bahay namin? Bulalas ni Aling Gracia. Nandidilat ang mata sa galit. Tumalikod si Elena at lumabas ng kusina. O kalayaan, isip niya. Tapos na ang kulungan. Kailangan ng magdesisyon. Kinabukasan, mabigat ang ulap sa Maynila. Nagbabadya ng malakas na bagyo. Nasa paaralan si Elena pero lumilipad ang isip. Ma'am Elena, nahulog po ang ballpen niyo, sabi ni Bea. Ngumiti si Elena. Salamat, Bea. Sa huling break, nilapitan siya ulit ni Ma'am Santos. Elena, mas maputla ka ngayon. Magpatawag ba ako ng doktor? Hindi po, puyat lang. Uuwi ka ba? Tanong ng principal. Natigilan si Elena. Saan siya pupunta? Sa apartment kung saan naghihintay ang interogasyon? Pero may choice ba siya? Opo, may family dinner kami. Tandaan mo ang sinabi ko, sabi ni Ma'am Santos. Nasa akin ang susi. Tumango si Elena. Bago umuwi. Dumaan siya sa supermarket. Bumili ng pangsinigang. Paborito ni Paolo ang sinigang na baka. Gusto rin iyon ni Aling Gracia. Kahit di inaamin. Bumili rin siya ng gulay, tinapay, at red wine. Napahinto si Elena. Para saan to? Sinong sinusuyo niya? Binitawan niya ang kalahati ng items at itinira lang ang pangsinigang. Pag-uwi, naglabas si Elena ng maliit na travel bag. Tahimik niyang inimpake ang pinakaimportante. Ilang damit, underwear, toothbrush, picture ng pamangkin, singsing ni mama, dokumento. Kasya lahat sa isang bag. Tinago niya ito sa cabinet at nagsimulang magluto. Tahimik ang bahay. Kumukulo ang sinigang. Amoy asim. At sarap. Bumukas ang pinto. Dumating si Paolo. Anong ulam? Tanong nito. Sinigang. Sagot ni Elena nang hindi lumilingon. Paborito mo. Umismid lang si Paolo at pumasok sa kwarto. Dati humahalik ito kahit may away. Ngayon, pader na ang pagitan nila. Maya-maya, nag-doorbell. Maagang dumating si Aling Gracia. Siguro para hulihin sila kung nag-uusap ng palihim. Magandang gabi, manugang. Matamis na bati nito. Ang bango sinigang. Maikling sagot ni Elena. Sinuri ng biyena ng mesa. Sinigang lang? Walang prito? Gusto ni Paolo ng may kasamang prito. Nanahimik si Elena. Nagsimula ang hapunan sa mabigat na katahimikan. Tunog lang ng kutsara at tinidor ang naririnig. Halos hindi kumain si Elena. So, panimula ni Aling Gracia. Nandito tayo para ayusin ang tungkol sa card. Elena, napag-isipan mo na ba? Tumingin si Elena sa biyenan. Opo. Handa mo nang ibalik ang pera sa pamilya?
Tumigil sa pagkain si Paolo. Hindi ko ibibigay ang pera. Akin yun. Napasandal si Aling Gracia. Anong sa iyo? Sa pamilya. Lahat ay common. Kung ganun, bakit ako lang ang nagre-report? Bakit si Paolo hindi niyo tinatanong? Wala. Yang kinalaman dito. Bulyaw ni Paolo. Sinasadya mong magtago. Oo. Nagtago ako. Pag-amin ni Elena. Dahil pagod na ako sa panghihiya. Pagod na akong magpaliwanag kung bakit ako bumili ng bagong panty o nagbigay ng candy sa estudyante. Anong panghihiya? Kunot noong tanong ni Aling Gracia. Sinusubaybayan lang ni Paolo ang budget bilang padre de pamilya. Hindi siya nagsubaybay. Kinokontrol niya ako. At ikaw, kinokontrol mo siya. Lalong lumakas ang hangin sa labas. Humahampas ang ulan sa bintana. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Gigil na sabi ni Paolo. Gusto lang ni nanay ng makakabuti. Tinuruan kanyang magkontrol. Hindi magtiwala. Mahinang sabi ni Elena. Tumayo si Aling Gracia. Natumba ang silya. Huwag mong ganyanin ang anak ko. Nakita mo na, Paolo? Tumayo na rin si Paolo. Galit na galit ang mukha. Huling tanong. Elena, ibibigay mo ang card at pera o? O ano? Tanong ni Elena. Sasaktan mo ako? Palalayasin? Nagtitigan sila. Tapos, ginawa ni Paolo ang hindi inaasahan ni Elena. Hinablot niya ang mangkok ng mainit na sinigang at hinagis ang laman nito kay Elena. Ibigay mo yan ngayon o lumayas ka. Sigaw niya. Ang mainit na sabaw ay tumama sa dibdib at tiyan ni Elena. Ang sakit ay agaran at nakapapaso. Napasigaw si Elena at umatras. Ang tela ng blusa ay dumikit sa balat. Lalong nagpapahapdi. Nakita niya ang pamumula ng balat. Pero parang manhid ang utak niya. Katahimikan. Kahit si Aling Gracia ay napanganga. Sa mata ni Paolo, may dumaang takot at gulat sa ginawa niya. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang mangkok. Ako! Garalgal niyang sabi. Ano ba yung ginawa mo? Biglang sabi ni Aling Gracia. Pero ang boses ay nag-aalala sa maling bagay. Nadumihan ang mantel at ang sahig. Ang lagkit niyan. Walang salitang tumalikod si Elena at pumunta sa banyo. Hinubad niya ang blusa at binuhusan ng malamig na tubig ang paso. Ang mga pulang marka sa dibdib at tiyan ay kumikirot. Gagaling din to, isip niya. Ang sakit na ito ang tuluyang bumasag sa kadena. Rinig niya ang usapan sa labas. Paolo, kumalma ka, sabi ni Aling Gracia. Arte lang niya yan. Hindi yan aalis. Saan siya pupunta? Sa sementeryo. Kasama ang magulang niya. Nagbihis si Elena ng maluwag na t-shirt. Kinuha ang nakahandang bag. At tinawagan si Sheila. Sheila, pwede ba akong makitulog? Oo naman. Anong nangyari? Kwento ko mamaya. Lumabas siya ng banyo. Nasa kusina pa rin sila. Nagtatalo habang nagpupunas ng sahig. Hindi nila narinig ang pagbukas at pagsara ng pinto. Sinalubong si Elena ng malakas na ulan at hangin ng bagyo. Ang malamig na patak ng ulan sa mainit niyang balat ay nagbigay ng ginhawa. Bawat hakbang palayo ay nagpapabawas ng bigat. Nagising si Elena sa sinag ng araw sa kondo ni Sheila. Masakit ang paso niya. May kape nang nakahanda si Sheila. Kamusta ang paso? Tanong ng kaibigan. Masakit. Pero kaya, nagkwentuhan sila buong gabi. Ang cellphone ni Elena ay puno ng missed calls ni Paolo. Huwag mong sagutin, sabi ni Sheila. Tumawag si Elena sa school para mag-leave. Pumayag agad ang principal. Tapos tinawagan niya si Kuya Bong. Kuya, anong nangyari? Tumawag si Paolo. Hinahanap ka. Umalis na ako. Kuya, sinaktan niya ako. Ano? Nagbago ang boses ni Kuya Bong. Nasaan ka? Pupunta ako. Kina Sheila. Kailangan kong kunin ang gamit ko sa apartment. Sasamahan kita. Ngayon din, pagdating sa apartment, tahimik. Dapat nasa trabaho si Paolo at wala pa si Aling Gracia. Mabilis silang kumilos. Kinuha ni Kuya Bong ang mga malalaking gamit. Si Sheila sa mga damit. Kinuha ni Elena ang alahas niya.
Paalis na sana sila nang bumukas ang pinto. Nakatayo si Paulo at Aling Gracia. Gulat na gulat si Paulo. Elena, bumalik ka. Hindi. Kukunin ko lang ang gamit ko. Bahay mo ito, sabi ni Paulo. Hindi na. Sino tong mga to? Tili ni Aling Gracia. Mga magnanakaw? Kapatid ko at kaibigan. Ang kapatid na sulsol, sabi ni Aling Gracia. Nanay, tumahimik ka, sigaw ni Paulo. Nakatingin siya sa leeg ni Elena na may bakas ng paso. Elena, hindi ko sinasadya. Aksidente lang. Galit ako nun. At ano? Tanong ni Elena. Gusto mo akong turuan ng leksyon? Magnanakaw siya, sigaw ni Aling Gracia. Tumahimik kayo, sigaw ni Sheila. Binuhusan niya ng mainit na sinigang ang kaibigan ko dahil sa ATM card. Humakbang si Kuya Bong palapit kay Paulo. Kuyom ang kamao. Pinigilan siya ni Sheila. Nakita mo ang ginawa niya at ang inalala mo ay ang mantel? Duro ni Kuya Bong kay Aling Gracia. Namutla si Paulo. Elena, pag-usapan natin to. Mahal kita. Mahal mong angkinin ako, sagot ni Elena. Aalis na kami. Hinawakan siya ni Paulo sa braso. Saan ka pupunta? Hindi mo ako pwedeng iwan. Bitawan mo ang kapatid ko, banta ni Kuya Bong. Bumitaw si Paulo. Pagsisisihan mo to, sigaw ni Aling Gracia habang palabas sila. Gagapang ka pabalik! Lumingon si Elena. Hindi, Aling Gracia. Hinding-hindi. Isang buwan ang lumipas. Nakatira si Elena kina Kuya Bong at Ana. Nagtututor siya ng mga bata pagkatapos ng klase. Tahimik at payapa. Gumagaling na ang paso sa leeg niya. Tumunog ang cellphone niya. Si Paulo, pang-apat na tawag ngayong araw. Nalaman niyang natanggal si Paulo sa trabaho dahil nagsara ang kumpanya. Kausapin mo na para matapos na. Payo ni Ana. Pumayag si Elena. Nagkita sila sa isang coffee shop. Malaki ang ipinayat ni Paulo. Nanginginig ang kamay. Sorry, sabi niya. Nawalan ako ng trabaho. Nagkamali ako. Sa lahat. Alam ko, sabi ni Elena. Inabot niya ang folder. Legal separation papers. Pirmahan mo na para tapos na. Wala akong hinihinging pera. Nag-therapy na ako. Sabi ni Paulo. Sabi ng doktor may problema ako sa anger management at codependency sa nanay ko. Mabuti yan, sabi ni Elena. Pero huli na para sa atin. May sakit si nanay. Biglang sabi ni Paulo. Na-stroke siya. Nasa ospital. Gusto kanyang makita. Kahit galit, nakaramdam ng awa si Elena. Pumunta siya sa ospital. Nakahiga si Aling Gracia. Paralisado ang kalahati ng katawan. Wala na ang bangis sa mata. Mali. Ako. Hirap na sabi nito. Sinira ko. Kayo. Hinawakan ni Elena ang kamay ng matanda. Pinapatawad na kita. Magpagaling ka. Nakita niyang tumulo ang luha ng biyenan. Paglabas ng ospital, pakiramdam ni Elena ay lumulutang siya sa gaan. Nahanap niya ang inoffer na apartment ni Ma'am Santos maliit, luma. Pero kanya, tumawag ulit si Paulo. Bago ito lumipat sa probinsya para sa bagong trabaho. Salamat Elena. Tama ka sa lahat. Masaya ako para sa'yo. Salamat din, sagot ni Elena. Nakatingin siya sa bintana habang umuulan ng ambon. Hinaplos niya ang pilat sa leeg. Ang bagong balat ay manipis pero matibay. Sa mesa, nandoon ang bago niyang ATM card. Hindi na ito lihim. Kagamitan na lang ito ng isang malayang babae. Ngumiti si Elena. Ang ulan ay naghuhugas ng nakaraan, naghahanda para sa bagong umaga.